Hi, dear students. I'm back. And yes, we're good to have our next lesson for our reading and writing skills. Thank you for submitting your outputs on time. Okay, so we are now in our, sorry, I'll start with the screen here. Okay, so we are now in our module for week 6. Okay, and the topic is about context in text development. Okay, for sure you already have the idea about context and what text is because it was discussed from the previous modules we had. Okay, so for today's module, okay, we are going to have these learning competencies. Yes, competency, yeah, because it's only one. And we are to, okay, or the learners will be able or identifies the context in which a text was developed. Okay, so it could be hypertext or intertext. Okay, and for this learning competency, our objectives are, okay, define context, intertext, and hypertext. Okay, cite the similarities and differences between intertextuality and hypertextuality. The third one, enhance a selection through intertext or hypertext. Okay, so we made mention about a text. Okay, di ba ato nang ginahisgutan? Okay, so again, this is going to be a Bisaya version explanation to further comprehend, okay, especially to my students, UMS students, and my STEM students. Okay, so mo to siya. Sa first module pa lang daan gi-introduce na ang word nga text. Nga dili lang ning siya basta nga text nga imong ma-receive as messages. It could also be text nga imong mabasa sa libro. It could be an article or anywhere. Pwede po siya agani ka ng lyrics sa kanta kay poem man na siya. So it consists of paragraphs, letters, words. Okay, so it's considered as text. Okay, now we're going to know or define what context is about, intertext and hypertext. Okay, you notice the three of them, okay, na siya common denominator which is text. Okay, so pasabot kani sila tanan nagahisgot og words. Okay, nga pwede na to magamit sa ato ang pagsuwat o pagbasa. And context is also familiar na ninyo sa going back to the katong sa oral com na to nga klase nga katong parts gani sa communication process, diba? Okay, this is considered as environment. So ato siyang paghisgutan or pwede ba siya or sa oral com ang context gipasabot nga to nga environment. Same bagyapon ni siya og meaning karon diri sa ato ang reading and writing sa pag-relate niya sa intertext o hypertext. Okay, we will find it out. Okay, so here we go. Okay, we are to define what context is. Okay, according to Merriam-Webster, a well-known dictionary, it is the parts of a discourse that surround a word or passage and can throw light on its meaning. It is also the interrelated conditions in which something exists or occurs, an environment or setting. Okay, see? So naadri no? Ihasang i-mention ang environment. Okay. So mo man na ang sa oral com na to. So giingon diri sa context nga ang nagapalibot nga mga words kuno sa usa ka passage. Okay, pasabot sa ani kay pwede man ni siya nga text atong pasabot, di ba? It is considered text is also considered as passage. Okay, something that we read man in our in our article. Okay, so naa siya'y meaning ana. Okay, nagahatag og meaning ang imong context sa imuhang text. Okay, I hope nasabtan na klaro ra. It is also the interrelated conditions in which something exists or occurs. Sa pagbasa nimo naa kay na bantayan nga words nga huy, murag familiar ni da. Nga nagigamit ni nga word diri. Okay, so possibly di ay na naka-hint. Okay, so parehas ra na nga kini ato kag invite kag usa ka party. Nya na kay nakita nga to sa party, na kay tawo nga nakita nga to sa party nga. You look familiar. Okay, your face sounds familiar. Okay. So ato tong ibutang nga katong tawhan na mo to si context.
Kaya nga familiar lagi ka ano na ka diri so naamoy something naamoy common denominator kumbaga ba. Classmate mong good nag-invite na ako classmate na ako sa first year high school. Ay mao ba kauban mong good mi sa trabaho. So see, inana ang iyahang logic. Okay, so imuhang pag-perceive at least masayon sa pagsabot ba. Okay, so according po sa lain nga kanang author, okay, so L. Comblos, okay, he defined as it is a social, cultural, political, historical, and other related circumstances that surround the text and form the text from which it can be better understood and evaluated. Okay, I did not notice my screen there. Sorry for that. Okay, in discovering a reading context, you may ask questions like, when was the work written? What were the circumstances that produced it? What issues does it deal with? Okay. Sa imo ako nung pagsabot sa usa ka suwat, okay, the suwat nga tong gi-mention diri no kay again it's a text. Okay. Naa nga to pwede nimo nga mahibaw-an kung unsa gid kalaglom ang context o ang sud ana nga imong gibasa. Okay, so pwede ka mangutana. Kanus man ni gisuwat. Okay. Unsa may mga possibility or unsa man ihang nakuha ato sa pag-produce niya ato nga suwat or nganong na mulga maning unsa may kalahian o ngano na inani man iyang text. So balik ta sa ato ang scenario ganing na nga gi-invite ka sa imong friend sa usa ka party and then nakita nga common friend ninyo ngano na siya ato. So ningon siya nga when pwede na to when was the work written kanus adi mo nagkaila. Ano nagkaila day mo sa moto no nga ay classmate me pag first year high school. Okay. What were the circumstances that produced it? Mo ba unya pag human ato kay nagkita mig balik kay nag-reunion man so mo to nga naka-invite siya nako. What issues does it deal with? Okay, pwede siya nga kanang kibalo ka sa una crush ba na ako siya pag high school. So nalipay kay ko nga nagka-meet mig balik char. So pwede inana. Okay? So okay at ginato lang ako siya pagsabot at least dali ninyo ma-relate. Okay? Ang pagsabot sa context in a text. Okay? So related ra siya. Okay. Mahiwi man ako ang ko. Sorry. Kanasamukan ko no. Okay. So hopefully nasabtan ra kung unsa to ang context no sa sud sa text unsa da iyahang gamit nganong naay context sa imong text nga gibasa. Okay. So natay gitawag nga intertext. Okay. So part ni siya sa imong context nga naa sa imong text. Again, okay, ang ilang common denominator, they are all related sila sa text. Okay. Ang intertext here refers to our work whose meaning is shaped by referencing or calling to mind other texts. The context is not given immediately, only through a wealth of previous knowledge and experience or further research. Okay. So, possibly, okay, sa giingon nga, refers to a work man kun whose meaning is shaped by referencing. So, posible nga, katong common friend nimo, okay, mo nakitaan sa katong party, posible nga, gi-invite ra ko niya. So, ikaw na mismo ang makahatag og ganang interpretation. Okay, sa pagsabot, ano ni ari man gud siya kung dugan na sila wala nagkita. So, kuan lang, okay, getting pura siya ganang pabalik sa mga kagahapon, 'di ba? Okay, so pwede inana. Okay, only through a wealth of may previous knowledge and experience. So, okay, ngano nagkita mo balik? Okay, tungod sa reunion. Ikaw, ngano na ka diri? Kauban mi sa work before. Okay. Okay. So, gamaya ra gyud sa world sa. Okay, so then you start to have, communication. Okay, nara sa diha. Mao na siya ang sa pagsabot ato hag-interpret lang nato para mas masabtan ang intertext. So, ato ang kuhaon ng meaning diri ha. Ang intertext sa imuhang suwat o imuhang gibasa, pwede siya mabutangan og interpretation base sa imuhang previous knowledge nga related sa katong gihatag nga intertext. Example, sa imong pagbasa sa Wattpad, gibutangan to nga ang ako ang boss kay mura jud og ako ang ex.
So unsa day naa sa imong intertextuality na to, intertext na to kay imuhang gi-interpret ang imuhang boss just like your ex. So siguro dili maayo inyong pag sana sa inyong kagahapon. So posible nga you define your boss nga kanang unsa na selfish, yung iharang bossy kaayo. So pwede inana. Okay. Kung magsugot ta og boss, o bossy jud no. Okay, so inana ang iyang intertext ba. Okay. Naadyo ko'y amiga sa una, naadyo ko'y kaila sa una nga, sus, grabe jud ka hudas. So ato na nasabtan sa unang panahon according to the Bible. Okay, so intertext na siya kay gikuha man siya gikan, okay, referencing or calling to mind other text. Okay mo na sa si Judas gikuha sa lain nga text dito sa Bible. Gi-interpret nga to si Judas nga kumingon tag Judas kay traitor. Kay di ba sa Bible si Judas man to ang nisulti sa katong di na ako kibaw sa Bible story. Basta kay siya to ningon nga. Gitraidor niya si Jesus kay siya may nisulti nga naa sila nga tong dapita. So mo to nasakpan or nadakpan si Jesus. No? Okay. So mo na nga. Kung naa kay friend karon nga para nimo kanang ni traidor nimo or nisulti sa imong amiga sa imong sekreto or hibaw-an ka asa ka karon. So ato siyang gi-define as Judas. Okay, referencing or calling to mind other text. The context is not given immediately. Okay. So, niana ara ka nga, wala kaningon nga siya si Judas. Pero mura siya og si Judas only through a wealth of previous knowledge. Mauman nga knowledge ang imong hibaw-an sa una. Okay, nga according to the Bible, of course, most of us, okay, though dili kayo ta inana ka religious mo basa sa Biblia, pero for sure no kanang nakatan-aw ta sa salida, labi na kanang gikan pa lang sa Holy Week, mga kasagaran salida about ni Jesus or ihang story. So for sure naka-experience or yes, about your research as well. Okay, I hope nasabtan ra. Mo na siya ang intertext. Like, you will have more examples later on. Okay, so ako lang tong pag-explain. Okay, so we have here examples of intertext. Okay, here the C.S. Lewis ang writer. Okay, the Chronicles of Narnia alludes to the Bible and some of the parts parallel some scenes in the Bible. Nakalimutan ko sa story sa Narnia, but I know for sure it has something to do with magic. Yes, disod sila og lain nga dimension. Nya naangat to ang mga animals nga ilang mastorya. Okay, so morong gito siya ma-share. Nya ni connect or ni pareha siya sa story sa Bible about kanang sa uban nga creature. Okay. Another example of intertext, he was lying so obviously you could almost see his nose growing. Okay. Base ni sa imong mga nabasa sa uban nga libro ha. Okay. So this refers to Pinocchio, a puppet who dreams to become a real boy. So ang nose growing po diri pwede po nato siya magamit as intertext nga actually pwede ba siya sa figures of speech man naman kasagaran sa personification o sa allegory no. Okay. So makaingon ta nga naay musulti na to og storya na ay musulti na to og chika nya makaingon ta I think kanang murag naka-sense ko nga imong ilong padung na og kataas, di ba? So ato na siyang makumpara ni Pinocchio. Kay nakakita ta sa movie sa una kung ikaw ang bata gikan sa 90s. So ang Pinocchio nga story kay itong a puppet nga kung mamakak ka kay motubo ang imong ilong. Okay, so inana sad. Kay balo ko nga namakak ka kay padung na kataas imong ilong. Okay. So nataas lagi imong ilong. So but you're not telling something true. Okay. Next example, he's asking her to the prom. This is like a happy version of Romeo and Juliet. So there was a part, I hope nakita mo sa movie, please do. Yes, find time to watch the movie Romeo and Juliet. Okay. One of the finest when it comes to literary movies. Ma-appreciate dyan ninyo maayo. This is the old time. Okay, mas pinaka, okay, Romeo and Juliet. Okay. Mura po siya si katong sa Rose o si Jack sa Titanic.
intertext, okay, but sa movies lang. Pwede po sa kaniya to ang mga examples dire kay sa ato mabasa. Pero ang intertext would actually pwede po siya ma-apply sa kanta, sa movies, sa pa. So inana. So mga stories. Okay. So kani, okay. So gi-invite man to ni Romeo si Juliet sa usa ka prom ni, 'di ba si Romeo ato kay ilahang family kay kontra. So inana. Pero kay the happy version of it kay so love man. Okay. So, daghan tag mga examples sa intertext. Okay. Actually ang intertext usahay ma-interpret siya or ma-misunderstood siya as parody. Daghan ta especially sa mga Bisaya maayo kita na kay one best example katong kanta nga Just Give Me a Reason. Ay lang ko niyo pakanta guys. Kay dili mo ka gifted og tingog. Just give me just give me a reason, just a little bit's enough, just a second, we're not broken, just bend and we can learn to love again. Nay Bisaya version na. Tagae ko grason nganong dili ko nimo higugmaon. Tagae ko og rason nganong mo na siya. Intertext, example of intertext. Okay. Sa movies lang siya kay. Pero hindi siya movies, kanta dai, sorry. O movies o kanta akong gihatag nga example. Okay, I hope that one is clear for the intertext. Okay, daghan na magmahatag nga example no. Okay, karon hypertext ta. Okay, hyper. Okay, very active. Okay, hyper man. Not the hyper ka na nasa imo na feel sa tiya no. Okay. Hypertext is characterized by the external links embedded in a text by the writer. In hypertext, the reader can read the text in a non-linear way because he is led to other links outside the main text. Okay. So dili ang sa intertext man gud kay nasud ra gyud siya sa imuhang gibasa. Naara gyud siya ito mismo gitagaan lang kani og point. Okay. So ang hypertext here external links daw. Okay. Kay nga naman is may bawa na nato na example later on. Okay. Kay actually ang hypertext kinahanglan siya og tabang sa internet. Okay. Kinahanglan na to nimo i-click kato nga link nga ihang gi-provide nga to as part of the text nga imong gibasa. Okay. So it said nga kanang it links to outside your main text. Okay. The context is taken through links or commentaries directly connected to the text being read. Okay. So, naara siya ngadto sa imong gibasa. Para mas masabdan, okay, ako nang ihatag din yung example para di mo maglibog. Okay, here you go. Okay, example here. The Philippines is a founding member of the United Nations, World Trade Organization. Okay, so you try to search in Google. So, nadia murag familiar ninyo no, murag sa asa na inya gikuha ang example. Inig-click ni mo ning World Trade Organization, di ba naka-blue siya. Imo na siyang i-click nya tagaan na pud kanyang lain nga definition or lain na pud nga text. Okay. So inana. So diri emerging market. Okay, dara. Example imo na i-click ang emerging market kitagaan sa kaniyang laing story na pud. Okay. An emerging market is a market that has some characteristics of a developed market. Okay, going back, okay, so hypertext, the context is taken through links or commentaries directly connected to the text being read. Okay, it leads you to other links outside the main text. Okay, remember, okay, from the example, your main text is about, okay, the founding member, okay, of the Philippines as part of the United Nations. Yan na siya gipanghatag nga lain nga words nga imo na pud siyang nga imong i-open, maghatag na pud siya lain nga story or lain nga link. Okay, so inana ang hypertext. Okay, so an example of hypertext and print would be shown below. Okay, the Pearl of the Orient Seas is blessed with many beautiful beaches, but Boracay still remains one of the most popular tourist destinations. You noticed ang Boracay gibutangan niya og number 2. Number 2, ang ihang number 1 kay the Pearl of the Orient Seas.
So, inikabot nimo sa ubos, kay naa siya'y gibutang nga number 1, a historical moniker given to the Philippines. So, mo na iyahang hyperlink. Okay, lain sa siya nga part. Okay, hypertext in print. Okay, so inani siya. Kay, di ba niingon ko ganina nga kinahanglan ta og internet, tabang sa internet, kay muhatag man siya og lain nga link. Pero kung wala mo yung internet or sa print lang, kanang printed document, especially sa inyong thesis o sa inyong research paper, mo na inyong ibutang. Okay. Mark endnote man siguro. Di ko familiar ha. Sorry. Okay. So, 1, yun na diha yung definition sa ubos. Boracay na ay 2. So, pasabot mo na siya ang 2, a small island in Aklan, Visayas. Okay. So, mausa na siya ang hypertext. Kung inig-print na nimo sa imuhang hard copy sa mga research. Okay, dili naman kinahanglan og link, di ba? Di man ka maka-click. Pero kung soft copy, kung sa internet imong ginahisgutan, so muhatag ka og lain nga link. So inani imong basahon. Inani imong gamiton. Okay. Yes. Sa paggamit ana kay naaman na sa inyong Excel, yan ang atoy gibutang insert hyperlink. So pwede ra to ninyo buhaton. Okay. Next is, okay, here we have a text meaning can be determined based partly on that context in which it was developed. Hypertext is a reading environment that is based on the internet. It allows people to shift to different text as fast as the internet loading speeds allow. Intertextuality helps people understand better by referring to multiple texts to compare meaning. Okay. So, mo ni siya ang tulong or actually ang context gani gi-appeal pa no. So, ang text na sabtan na okay mo na siya ang naa sa passage or imong gibasa. Ang context kay mga words or meaning nga nag-surround sa imong text. Okay? So, it's how you interpret, it's how based or according from your previous knowledge. Okay. So, mura jud kag si Piolo Pascual So, we refer Piolo Pascual as kanang mati ni idol or crush ng bayan. Okay, so na imong classmate okay, mura jud si Piolo. Not probably the physical outlook of Piolo or okay, ang pinaka kuan sikat or mura jud na siya si Gerald Anderson. It could be not the physical aspect of Gerald Anderson, but maybe yes, chicks boy kay na siya mura jud na siya si Gerald Anderson. Okay. Intertextuality. Okay. Hypertext. Okay. Nagamit nga link para mag-provide mo og another meaning sa lain nga link. Okay. Katura gyud siya. Okay, sayon ra ang module 4 week 6 na to no. Okay. So, thank you for joining today's lesson. Okay, thank you guys. Okay. Hope you'll be able to submit your outputs on time. Okay? Thank you and see you in my next lesson. Goodbye for now. Okay, enjoy and be safe always.